It's dagok time na! So, anong gagawin? Let's read it! Over naman sa reading. Yoo! Welcome back sa ating new episode dito sa Nyaga Times! So, yeah. Yung hairstyle natin para tayong si Arman Balon. Hi, Mama Arman Balon. So, yeah. I miss you so much. Anyway, wag na natin patagalin pa. And happy Pride sa inyo mga I love ko. So, yeah. Simulan na natin ang ating first story for tonight, for today's episode. So, yung So, yeah, ang ating first study category is, ayun, active. Ang ating first study category is, this category is, the jerker is a lush BL, is a lush lipido. Ano lipido? Libid dirge, no? So, ang kanyang titulo dito is, kung babae kaya ako, ay ako kaya ang pinili niya. Kung babae kaya ako kaya ang pinili niya. So, anong gagawin? Let's read it! Ang sabi niya dito, hi Mima Sophie, na maburapi ka pero di nagsishave ng buhok sa wewet at sa balba. Shiny ring! So, let's move on. Ito na nga. Mapinagnyonya-kolan pa ang mga sinisend na proof of purchase na mga, hoy, ang kapal na mukha mo, hindi puro kayo fake news, Magsama-sama nga kayo ng mga DDS. Sino ba yun? Yung, marlat na para fake news? So, let's move on. Kaya mga fake news na yan, So, ito na. Sa mga higitas dyan na puro sabi ng Nordet One, samantalang kahit huro nga ang first story, ay nagnyonyokol na agad. Huwag na... horror, nag-call. Huwag na kayong magpaliwanag dahil gawain ko din yan. Sorry na agad kung konti na ang vocabs ko kasi first time ko kasi mag-send dito at di ko pa gamay ang mga vocabs. So itong story na ito ay nangyari nung grade 12 ako. May kaklase akong itago na rin natin sa pangalang Will. May isa si Will sa pinaka-om sa nagpatibok ng aking buso. Kasi mabait siya, maburapi ka, at higit sa lahat, alam mo na. Ayun, to guess. Pinakaunaan talaga ako So let's move on. Kaibigan ko si Wilma since grade 11 kasi nga nag-transfer lang siya ng grade 11 sa school namin. Close na close kami sabay kumain, sabay pumasok, sabay mag-review, at ang sweet din namin sa mga chatero namin para kami mag-owa kasi may updates with picture ka. Wow. Pingi. Ayan for you, ayan for you, ayan for you. Ay, sabaho. Buti pa siya. Buti pa siya. So, let's move on. Ito na nga. Lagi siyang nangangamusta at lagi siyang nag-aalala. Ito na agad ang unang tawis at of the jamig. Habang ginagawa namin yung mga bagay na yan, ay na-fall na ako sa kanya, Sino ba hindi mag-fall? Fantasy ko nga yung mga ganon. Bukod kay Will, may isa pa akong kaibigang Merlet na itago natin sa pangalang Sam. Kaibigan ko na siya nung grade school pa kami, At di ko may pagkakailan na maburapi ka din si Sam at mabait. Lagyan ng asinang para balot. Super close din kami ni Sam, na minsan pinagkakamalan pa kami mag-owa ng mga families love namin at ng mga teacheraka. Ito na nga ang pangalawang tawis at the jamig. Habang nakaupo kami sa gileda at nag-imagine na nagnyanyarulit kami ni Will, ay bilang umagaw eksena si Sam. Sabi sa akin ng, pwede ba pakilala ko kay Will? Crush ko na kasi siya matagal ni. Nagulat ako dun, at nag-oo na lang ako sa kanya. Patay na. Ang totoo ay hindi ko sinabi yung kay Will. Kahit lagi na naman kami magkasama. Mahabang tumatagal kami magkasama ni Will, napapansin ko, di na nagkakagusto na rin siya kay Sam. Nagkakagusto na rin siya kay Sam. Pero hindi niya yun maamin sa akin. O kaya, kay Sam. Kasi ang akala niya, ay bowa ko nga si Sam. Oh! Hindi niya alam na keke ka. LGBTQ?
Okay, so let's move on. Ma, ito na ang huling twist at there. At the Jamig. Madahil nahalata ko nang nagkakadalbalo na sila sa isa't isa, ay naisipan kong umamin kay Will. Sinabi ko sa kanya na matagal ko nang tinatago ang feelings ko sa kanya. At managulat siya nang sinabi ko yun. At sabi niya sa akin, ay may feelings din naman daw siya sa akin, pero hindi niya ako kayang mahalin. Ano? Over? Over ba sa reaction? Alam mo talaga eh. So, as a friend, baka ganun yung minimin niya? Or ano pa, like, hindi kayang mahalin dahil as a friend? Or hindi niya pa alam sa sarili niya? Okay, let's move on. Ma, tinanong ko kung bakit at ang sagot niya ay hindi pa daw siya ready na magmahal ng kekiret. At sabi kung merlat ka lang sana matagal na kitang niligawan. Ayun. Ay sabi niya dito, manalungkot ako ng sobra at iniyak ko na lang ma ito. Kasi wala naman ako magagawa. Alangan naman manghiram ako ng nipailarot sa mama mo at ikabit mo na sa katawan. Ayun, extension war. So let's move on. Ba't talagang ilalapat pa yun yung pilot? So let's move on. Ano yun? Nakaraan na niread natin? Parang ano daw, parang baka daw yung pilot niya. So let's move on. Ma, ito na nga. Ma, ang sinasabi ko na lang sa kanya ay wag niya na ipagkalat na keki ako. Sabay block at bura ng mga picture akin na sa ketay ko. Dahil di na kami nag-usap ni Will, ma, ay nagulat na lang ako na sila na pala ni Sam. Inintay lang pala ako ni Will na umamin, ma, para make sure na hindi kami ni Sam at para maging sila na rin. Ma, nag-thank you si Sam sa akin dahil sa tulong ko kahit wala naman talaga akong ginawa. Ma, naging masaya na lang ako sa kanila at nag-focus na lang sa pag-aaral ko hanggang makapagtapos ng grade 12 na round 2. Yan, perfect. Yun ang study ko, mga tama kabasaning kilikili ko. Bye, Mima Sophie na maburapi ka. Gets do, real do. So, yeah, no, yun nga sa letter sender natin. Init kasi kaya nagtali ako ng balon. And then, tawag dito, yun nga, no, gets do naman na medyo masakit sa part na yun. Pero, mas mabuti na rin na yun, yung naging, nalaman mo yung sagot, diba, ni Will, dun sa nararamdaman mo. Tsaka, ang tapang mo na in-open yun, no? Pero yun nga, no, wag mong sukatin yung halaga mo sa ibang tao na hindi kayang i-reciprocate yung love mo. Kasi meron at meron dyan na magmamahal sa'yo. Ganon. So, yeah, I think, diba, ano siya, rank 2 sa kanyang school. Perfect. Ayan na, yun na yun. Dahil ginalingan mo ang iyong pag-aaral and everything, mag-focus ka muna sa self mo, mag-aaral ka muna mabuti, and yeah, may darating dyan. Kung wala, di... Tumakbo ka, char. So yeah, thank you so much for sending your story. So dumako na tayo sa ating next story, the Jamaica. So yeah, let's move on with our next story. Ang ating category is komedya, slash SKL, slash slide libido. At ang kanyang titulo dito is fetishiwasta. So, anong gagawin? Let's read it! Ang sabi niya dito, ma. Hello nga pala sa Merlat na majosim ng slide sa live niya tuwing nagbabasa ng mga libido stories na lagi ginagamit ang dahilang branding na nga lang, diba? Pag nasabihan ng majosim, may diin dito. Iwan ko sa'yo? Gulo ng opening mo, te. Humanda kami, Mas Sophie, kasi medyo mataas-taas tong story kong to. At hello din sa mga gilis na ma-herbog at sige ang send ng mga gnarly comments dyan. Huwag niyo ako hamunin, sige. Gusto ko lang i-share ang komedyang fetishiwasta, kumima, ayun, for the dance. Hindi to wansa. Totoo to, bunga. Kala mo talaga hindi mo cross yung likod ng tenga nyo, you know? Sino ba namang tatay mo? Si Pucheche! Ayun, ads mo na. Ang dami mo namang intro, te. Dami siya for Pucheche. Mima, intro pa lang to, pagod na ako kaya wag na wag yung hatulan ng once to, ang kapal, mamakalog!
Press 1 kung start naman. Sabi nga, ano? Ang dahil mo, Cheche, siguro kung sinamarize mo na yun sa ChatGPT, tapos sa tayo. So, let's move on. Ito na. Please shorten, humanize. So, let's move on. Nubos na naman yung watat eh. Ito na. Kidding aside. Virgin pa ako, Mima. Oo. No OWA since birth, pero hindi na bago ang mga usapin tungkol sa mga libido na yan. Ito pa, isa rin akong niyaning B na may lowetstra. Maputi ako, Mima. Maburapi ka, vouch talaga at makinis at pisngi ng wewe. Baka lang may interesado, message din sa account now na. Ayun, persuasive. Bigay ko na bang unang twister? Okay, with Irap effect. Ito na ang unang twist after. Hindi na ako bago sa usapin ng mga Nyokolstra at Ninger at Ma. Luwag na nga neto eh. Ay, milang ma. Mima, sa sobrang virgin na lang ako, baka kahit matambok na pipinostra inyoso ko dito, kaya-kaya kong hatiin yan sa kalahati with precise precision using my sheer muscle strength. Ayun, Master Chef. Mima, Fitishwashta, ang titulo ng study ko na to dahil gusto kong isiwalat sa inyo ang mapapa-officer sa inyong ngiti pero sa sobrang hot nito. Literal with silly emoji. Emoji? Emoji? So let's move on. Mima, familiar ka ba sa OMAD? Yes, I do that. Bida na naman siya. So let's move on. Siyempre, di ba, ka dito eh. Ano di ba ka dito? Bida ka dito. Siyempre, bida ka dito eh. Ayun, Mel. Joke, kasi hindi nakakaalam ng OMAD isang intermittent fasting or eating 1 meal a day, kumbaga. Mima, nag-share ako ng ganun, Mima, pero tinigil ko rin bago lang kasi natakot ako. Effective naman siya in fairness, pero nakakabago lang talaga siya ng emotion kada ginagawa ko yun. Kaya pagtanto ko na itigil muna dahil isa pa, baka kasi imbis na pumayat, tumaas pa yung chance ko magka-ulcer dahil sa gutom at acid ng sikmura. Ayun na nga, Mima, naalala ko nung nag-OMAD ako, nakakaramdam talaga ako ng pagsasalita ng tiyan ko. Sabi niya, Ading ko, eat na tayo please kung ayaw mo. Atay mo kakainin ko. Oo, Mima, sinabi niya talaga yon. Totoo yung bunga. Ano ba? Ang dami namang medyo talaga. Ano ba to? May, sponsor ba to ng mga lopera? May Skyflix, ano ba? Alam mo talaga, bayad. So let's move on. Ito na. Mahilig kasi ako sa mga maanghang. Okay. Like, kaya kong 7 hanggang 10 sili ang pinipiga ko para sa sausawan namin pag lumalapang kami ng family's love ko. Ganun, Mima, pero depende pa din kung anong klase ng sili yan. Going back, pag kumakain ako ng something maanghang sa mga milk ko while OMAD ako, naramdaman ko talaga yung pag-aburuto ng tiyanena ko at pagkatapos, sinitiis ko na lang, Mima, kasi maburap naman at feeling ko pag inuutot-utot ko na. Mima, pause ka muna dito at huminga ng malalim at tumanda ka na, Mima, dahil ito na ang last, the weather, the Jamade. Siyempre, Mima, pagkatapos ng otot, lalabas na ang Reyna. Baka boe yun. Matik na yan, Ma. Ayun, Dubai Chewy Cookie. Ano, tara? Siyempre, Mima, pagkatapos ka lang kumain ng manghang noon, kaya ang boe ng inyong merlat na to ay medyo maanghang talaga, Mima. Normally, Mima, ayaw yun ng mga tao dito sa amin. Yoko niyan. Lalo na sa mga taong may mga nyalmoranas. Pero not me, kasi wala naman ako nyalmoranas eh. At isa pa, Mima, I am not them. And them is not I. Kaya wala kayong magagawa dahil nanunood ako. Ano ba yun? Ito na nga. Going back, Mima, ang burap talaga sa feeling pag umiiri ako habang maanghang ang lumalabas sa wewet ko. Oh! Gets do. Nyetish ko din yung medyo nababanat yung entrance section ng wewet ko kapag dinideliver ko na or nilalabastra ko na ang boe kong maanghang. And by the help nitong fetiwashta ko na to, Mima, hindi ko mapigilang mapaisip na kung magkaka-owa ko in the future, hindi naman ako nagmamadali. Pero what if lang, diba? Tapos pag mag-aaya siya, alam mo na, uutusan ko muna siyang umuya ng sili bago niya kainin ng wewet ko.
Si Rabilin nga nag-amok dahil pinahilan ng sili ng panteret niya. Eh, nakabalik na lang. Mag-showdown kayo ni ano. Mag-showdown kayo ni Rabilin. So, siya parang Rabble. Ayun. May pinitin pa kasi. So, let's move on. Ito na. Ang bura, parang tao. Totoo to, bunga, yun lang. Salamat sa pagbasa, Daddy Willard, na hindi ka masugatan sa performance as by Clever Demkani mo sa graba. At sa mga igito na sige ang comment. Once, huwag niyong hamunin kasi baka pag bibirahin ko yung mga sobrang balat nyo na singkunat ng balat ng kalabaw sa taas ng bubong namin. Diba kay Chicharon? Almost 1 year nang nandun, ma. Yun na, Mima Sophie, God bless mo naman ako para sa effort kong i-type to. Ayun, frozen shoulder. No proof of precious, ma, kasi picture ako patong wewet kung mapula. Album na ako, Mima. Bye! Oh, gets the real do. So, ang kanyang Nyeti Shred, ang pagboe ng mainit, no? Mahapdi. Hindi siya makapag... Wait nga lang. So, ang Nyetish niya is mainit. Mahapdi. Kung di nila answeran naman nung sili yung wewet ko, sigaw naman siguro. Gets do. Pero, yun nga, anyway, we have a different preferences or Nyetish, kumbaga, or fantasy, no, in terms of our satisfactions pagdating sa pagbibigay ng body need, pagbibigay sa ating mga body needs. Ano yung mga body needs? Mga nilurot, care, kandol. Siguro yun lang, no? Siya naman yan. So, mas happy naman siya. And then, nasa-satisfy niya sa sarili niya for doing that. Wala tayong pakidyan! So, anyway, thank you so much for sending your story. Pero mag-ingat-ingat ka. Huwag mong papahilan niya. Si Rabilin nga nag-amok, diba? Hindi siya makapag-react nun. Yung pinahilan ang kanyang panteret. So, anyway, thank you so much for sending your story. So, dumako na tayo sa ating next story. So, yeah, dumako na tayo sa ating next story. Ang ating next category is Light and Libido, slash kulaba, slash komedya. At ang kanyang titulo dito is Pulang Ilaw. So, anong gagawin? Let's read it! Oh, sabi niya dito, magandang araw, Manix Fam! Akala nyo, sinika na bara to, no? No. She's my Ang sabi niya dito, yuhu sa isang content creator na nagmamasan pero laging absinera dahil tambay sa Paddy's Point sa Marcos Highway kasama ang L300 niya. At hello sa mga igiters ko na puro ones at Nordy sa comment section kung gupitin ko yung mga sobrang balat nyo na malagoma at isahog sa Paris ni Deo Bulbuena. So, let's move on. Sure ko lang ito nangyari sa akin, but this happened when I was applying for college admission sa isang university. 2 weeks din ako nagpigil ng nyokol that time, ma. Ayun, sagot gulaman. Favorite ko yung mga sagot gulaman sa Master Show. Me? Master Show, Mai. I love that. So, video na naman siya. Let's move on na. Ito na. Ayun, food reco. So, sabi niya dito, naglalawak na ako sa room ng department head namin to submit my requirements. At dahil excited ako, as I got admitted sa dream course ko, ay maaga ako nag-asikaso. Since maaga ako nagpasa, ay wala masyadong tao nun sa university. And after ko magpasa, ay sinabi na maghintay ako sa labas dahil naka-lunch break pa sila. Mima Sophie at sa mga kapwa ko i-gators ay kumapit kayo sa mga buntik nyo dahil ito na ang first at the west out there at the Jamig. While sitting sa staircase, ma, katabi ng department head namin ay nakapagkuya-kuya ko. Kakakuya-kuy ko ay tumaas ang temperatura ko, ma. Nagbili-report sa akin yung nitipayad kasi sinabing, hi. So, ibig sabihin, ginigileda mo yung nitipirate mo. May chance siyang gumilid eh. May chance siyang sumide at lalabas doon sa Bripanga. Kaya nakapag-hi. Nakapag-talk. Gets do. Ano sumilip eh. Parang, let's
sumubol. Pero bakit naman kasi nervous sa kuya ko? Ito na. Sinubukan ko naman labanan yung tukso pero mas nanaig talaga mo. Mas syempre La Nina na yan eh. Magiging bato pa ba? Dahil akong tumayuma. Sabay ng pagpintiga, naglalaway kong niti pyron. At naghanap ng papwestuhan. Sa kabilang hallway ay madilim pero tumayo ako doon sa sulok kung saan may elevator doon. Hindi naman yun gumagana dahil wala pang classes na binuksan ko ng zipperet ko at ginawa ko na ang nocturnal ritual ko. Itinaas baba ko na niti pyron ko and everything. Hoy, totoo ba to? Hoy, scholarette yun ha. Ay na naman. Ay na. Pag ikaw pinatawag talaga, ito na. Ma, grabe ma. Ang sarap parang tao. Kasi grabe yung pagpigil ko for 2 weeks eh. Mas kaligtaan ng pagnanakol ay ito na ang final twister. Ayan na. Ayan na, pausas na yan. Woo! Ready mo na, hindi naman kamay mo. Ma, sa sobrang burati ka, sobrang heaven red, ay napatingala ako at napapikit. Mas kaligtaan pag nyonyokol ko, ito na ang final twist at earth. Pagmulat ng aking mata, paggising sa umaga, itulak ang kamay. Sa bubo. Pagmulat ng aking mata, ay tumambad sa akin ng malaking pulang ilaw. Ayun pala ay CCTV siya. My God! Nahuli siya, guys! Napabalikwas ako sa kinatatayuan ko at nawalang erbog kuma. I felt sudden coldness shivered down to my spine. Kumalipas agad ako sa takbo man na para bang si Flash palabas ng campus at hindi na ako nakapaghintay pa. As I'm approaching the exit ay nakita ko ang mga CCTV sa guardhouse at thankfully hindi sila nag-check. Mabuti lunchtime rin nila. Medyo napanatag ako, umuwi na rin ako bigla at pag-uwi ko, ay ginumasa ko agad ang aking knee shirt at tinapon sa basura dahil baka mamukhaan nila ako ang may suot. Ako ang may suot nun. Lagyan na kasi para ba. Pagpasok ko palang gumawa na agad ako ng milagro eh, no? Hintay ko lang tumawag sa akin yung department head namin at tuwing babalik ako ng school, ay sasyapan ko hindi sila nakatingin sa pagpasok ko. Lumipas ang 4 years at nakagraduate na rin sa wakas nang walang nakakaalam nang nagyonyokol ako sa elevator. Kayo pa lang, mga e-gators. Dahil i-reveal ko na ang matagal-tagal ko nang tinatago. So, ayun nga, sabi niya, ayun lang, matama lang kabasa ng kilikili ko. Thank you so much for sending your story, no? Pero yun nga, 4 years ago na rin pala, lumipas ang story niya na to. And, yeah, wag na niyo gagawin kasi i-ready ko na yung posas. Okay? Favorite na naman. I-ready ko na yung posas. Okay? So, thank you so much for sending your story. So, dumako na tayo sa ating last story for today's episode. Bakal-bakal pa talaga eh. So, yeah. This is our last story for this episode. Ang kanyang titulo dito is Family is Love, /a Third Jerker, /a Dilubyo. At ang kanyang titulo dito is Reseta sa Aparador. So, may trigger warning tayo dito ha. Please advise if you're not feeling well sa pagrinig ng ating last story na to, pwede na kayong umexit. Okay, baka mag-trigger something for you. And let's read this one. Kailangan natin to ma-open up, no? So, let's read it! Ang sabi niya dito, hi kay Mima Sophie, namunti ka na malugi sa kanyang negosyo. Pero nakaahon pa din, kaya nakapag-absinera na. Pati na rin sa mga igiris na hindi nakapag-top-top, kaya ang bagal ng heart sa live, kaka-comment ng one heart gnarly, kaya nasa titulo pa lang ang kakapal ng mga pesang nyo. This happened year back November 2025, ma. Nangyari ito. Ngayon ko lang naisipan na ikwento dahil pakiramdam ko naman na okay na si kuya kung nasaan man siya. Nakatira kami sa Metro Manila, ma. Ang tatay namin is retired na sundalo at si mama naman ay barangay volunteer. Si kuya naman ay senior high school student. Si kuya ma isang independent na tao. Hindi ko siya narinig na nangihingi ng tulong sa kanila mama kahit palagi ko siya nakikitang naiiyak sa gabi. Hanggang sa ito na ang unang twister. Nagsimula na si kuya magkaroon ng mga unusual na mga kilos. Kapag gabi ay nakikita mo siyang nakatayo lang sa isang sulong at nakatitig ng masama sa'yo.
Minsan may narinig ako na kausap at kaaway niya kahit wala naman siyang kasama. One time ay nagising kami na puro dugo sa higaan dahil nag-cut si kuya ng wrist niya. Naiwan sa bahay si kuya noon. Time na yon dahil may alis kami ng farm ko. Pag uwi ko, ay naabutan ko na puro sira sa bahay, Puro boksak ang ginto, magulo, at parang may nagwala. Hindi ko sinabi sa kanila, mama, dahil alam kong sasaktan nila si kuya. One time, ay nakain kami ng sabay, nang bigla na lang si kuya nagwala. Umiikot ang kanyang katawan at madami siya sinasabing mga baliktad na salita. Sumisigaw siya, Kumuha siya ng borchilyo at tinutok sa kanila mama at inagaw naman nila ito agad at sinaktan nila si kuya ng sobra, Sabi nila ay nagawa lang daw ito ng eksena at kulang daw sa atensyon. Naawa ko kay kuya, kasi hindi ko siya matulungan noon eh. Pag-exit nila mama, nilapitan ko agad si kuya at niyakap. Para siyang natauhan, at sinabi sa akin na ang sakit maging anak nila mama, no? At umalis na siya, nahirap maglakad. Kinabukasan nun, ay may pasok ako sa school. Si papa ay nasa sabungan at si mama naman ay nasa barangay. Pag-uwi namin, nagulat kami sa amin nasaksihan at madaming tao sa labas ng bahay, at nagkakagulo. Pagbukas pala ng bahay namin, wala na si kuya. Iyak yung tanging nagawa ng pamilya, at 19 pa lang si kuya that time. Pero tinapos niya na ang kanyang buhay, Pagkatapos ilibing si kuya, ay inaayos nila mama yung mga gamit nito sa aparador. At ang last twister, itumambad sa aparador ni kuya ang dose ng gamot at papel na reseta sa sakit niyang severe epilepsy at schizophrenia. So, yeah. Ang sabi niya dito is may mga basta mga gamot, no? And 1 year na pala si Kuyang pasekretong lumalaban sa bukid niya na mag-isa. At nag-iwan na siya ng sulat doon daw. Nasabi, may sakit ako sa utak. Pero tuwing narinig ko yung boses nyo na hindi naniniwala sa akin, ito yung sulat niya sa family Islam niya, ay naiwan doon sa aparator. Mas lalong lumalakas yung mga boses sa loob ng ulo ko. Akala ko ba pamilya ko kayo? Bakit inayaan niyo akong labanan yung mga demonyo sa utak ko ng mag-isa? Mas mabuti pang mawala na lang. Baka doon, maniwala na kayo. Ito yung sulat na nasa aparador ni Kuya. Ito ang for precious, para hindi masabing once, hoy, nangyari sa kuya ko. Ikaw na bahala, Thank you so much. So, mahirap, no? At mabigat itong story na to. Pero we need to read this kasi totoo silang nangyayari sa totoong buhay. At binabasa natin ito yung mga story na to para hindi para husgahan yung tao, kundi para mas maintindihan natin yung mga ganong sitwasyon. Kasi maraming taong tahimik na lumalaban araw-araw at kung may isang bagay na gusto nating iparating sa kanila, itong dagok time. Dahil ayun ay hindi ka nag-iisa, 'di ba? Dahil nandito kami para pakinggan, unawain yung mga boses or mga kwento na hindi minsan hindi napapansin. And syempre gusto din natin ipaalala sa lahat na lagi natin kamustahin yung mga kaibigan natin, friends, diba? Family is love, mga jowa natin. Kasi minsan yung simpleng pag-check lang sa kanila yung kailangan nila para maramdaman na hindi sila nag-iisa. No? Hindi mo kailangan lumaban mag-isa dahil may mga tao na handang makinig at tumulong